Good morning guys, so for today's video tayo ay nag-PPMS ngayon ng Honda Click 125. So ito ngayon at natanggalan natin ng panggilid guys. So inuna natin itong air filter. So makikita nyo guys at napakadumi at napaka-electabok. So kailangan natin siyang hanginan para matanggal yung kanyang mga dumi. So hindi pa naman siya masyadong kapal yung dumi niya at medyo malinis-linis pa. Tanggalin lang natin yung mga dumi na nasa ibabaw. So ito naman ngayon guys, nandito naman tayo sa may panggilid. Yan, makikita nyo napaka-electabok. Ayan, so dapat natin nang alisin guys. So chinek ko na rin to guys bago natin na pinahanginan. So okay pa naman lahat-lahat ng nandyan. Hindi naman siya pag medyo vibrate pag naka-minor. Tapos pag unang andar hindi siya nagba-vibrate. Wala siyang dragging. Tapos yung belt niya okay naman. So goods lang siya. Goods pa ang kanyang mga parts na nasa loob niya dito sa may bell at saka sa may drive face. So hindi ko muna binaklas yan at stock pa yan siya guys. So ang ginawa ko lang at linis-linis lang muna. Tanggal sa mga likabok para iwas dragging. Ayan, linis-linis lang muna tayo dito guys. Ayan, at tinanggalan natin yung cover ng kanyang strainer guys para ma-drain natin yung oil. So papalitan natin ito ng kanyang engine oil. So makikita nyo guys, okay pa naman yung kanyang o-ring. Tsaka sa strainer niya guys, makikita nyo guys at wala naman siyang masyadong metal chips. So goods pa to siya guys, goods pa to siya. So indication to guys na walang wear and tear sa yung engine part. So kailangan dapat lagi tayo nag-change oil. Huwag natin pabayaan yung makina guys na magtagal yung oil at mga tuyuan. Yan pinaka mahirap diyan guys. So ito yung oil strainer nyo guys. Yan makikita nyo at malinis. Wala siyang metal chip. So goods pa to. Ang odo kasi ng motor ito nasa 5,300 plus pa lang siya. Dito naman sa oil filler cap. So makikita nyo guys, naka-indicate dyan 0.8 liters lang. So dapat at 800 ml lang o 0.8 liters ang ilagay nyo sa engine oil. Walang labis, walang kulang para hindi mahirapan ang makina nyo guys. Check din natin ang o-ring nito guys at goods pa naman, so hindi pa siya palitin. Pero dapat sana pag medyo na flat na siya, dapat kailangan nyo ng palitan para iwas ang leakage ng oil nyo guys. Pag meron kasing leakage din, natutuyuan yung oil ng engine, nauubos ang engine oil nyo. So ito namang belt drive niya guys at okay pa naman, wala naman siyang mga indication ng wear and tear. So goods pa to guys, okay pa to siya. Pero dapat i-check nito lagi para iwas aberya sa daan, lalo pat naputulan kayo ng belt sa daan, malaking aberya mangyayari sa inyo guys. Dito naman sa cover ng panggilid, meron siyang bearing guys at nilinisan natin yan. Kanina napakadumi at napakalikabok, pati itong casing nito. Ayan, pinahanginan lang natin to guys at blower yan para mawala yung mga dumi. So lalagyan din natin ito ng grasa guys. Meron akong grasa dito na SKF ang gamit natin. Yan, dyan natin lalagyan ng konting grasa para iwas kalawat, iwas sira na damage ng bearing. So itong gamit natin guys, SKF na general purpose. So lalagyan natin ng kaunti guys para medyo hindi siya kalawangin. At naikabit na natin yung cover ng panggilid guys. Ayan, ilagay na natin yung bolt. Tapos yan, paunti-unti nating hinihigpitan. So gamit ko ngayon ay Bosch drill. Ayan, at nilagay natin yung socket wrench dyan guys at pati yung extension bar. So konting pihit lang yan guys, tapos hand tight natin yan manually. Hindi natin gagamitan ng impact wrench. Meron tayong impact wrench dito pero ito lang ginamit ko guys para hindi ma-over torque yung kanating mga bolt, iwas sira at sa mga bolt at sa engine na rin. Kung meron kayong torque wrench, mas maigi guys. So ang sa 8mm na mga bolt, so nasa mga 10 Nm ang kanyang torque value ng kanyang torque wrench. So meron akong torque wrench kaso medyo malaki. Dito naman banda guys, tatanggalin natin yung dalawang bolt para ma-drain natin yung gear oil niya. Gagamit lang tayo ng 12mm na socket wrench dito guys. Yan, dalawang tatanggalin natin guys dito para ma-drain natin ng gear oil. So ayan guys, natanggalan natin yung bolt, makikita nyo at medyo malinaw pa ang kanyang oil. Pero kailangan pa rin natin itong palitan guys at dumabot na siya ng 3 months. Sa engine oil naman guys, gagamit tayo ng Pro Honda fully synthetic intended for scooter. So ang gagamitin natin guys ay 800 ml lang ating sasalin dito. So ayan, gumamit tayo ng imbudo guys para hindi matapon ang kanyang oil at hindi magbawas. Ayan, para sakto lang na 0.8 liter lang ang ilalagay natin guys. At according sa specs ng engine at recommendation ng manufacturer din. So dito naman sa gear oil guys, ito gagamitin tayo ng Pro Honda for scooter gear oil guys. So ginamitan natin sa range, tapos nilagyan natin ng hose at para hindi masayang ang gear oil guys at hindi magdumi-dumi sa gilid ng engine. Pubuhos lang natin dito guys at hayaan natin mag-fill ang oil sa loob para hindi masayang. At by gravity lang guys, bababa yung oil na yan. Check nyo rin guys ang o-ring dito sa oil filler cap. Kung medyo numipis na siya, kailangan siyang palitan para iwas oil
oil leakage sa engine. Pagkatapos natin linis yung air filter guys, kabit na rin natin yung air filter cover. Bago ko nga pala tapusin ang video na to guys, gusto kong pasalamatan ng ating star sender na si Domsi Ablay ay yan. Maraming salamat sa iyo sis sa inyong walang sawang pag-send ng star. Yan, thank you very much. Nagpapasalamat din ako sa ating mga new followers and new friends. Yan, thank you very much sa inyo guys sa walang sawang pagsuporta sa akin.